Ayan, magandang hapon po sa lahat. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen! Amen! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi po sa mga awit 95 verse 2, purihin ng Diyos na dakila. Tayo na lumapit sa Kanyang presensya na may pasasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at gala. Kaya yung problema po natin is isang tabi po muna natin. Tayo po'y magpuri muna sa ating Panginoon. Amen po? Amen! Sige, palakpak natin ang ating kamay sa Panginoon.
Sumasayaw na nga sa galang umakawa. Nananapin na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong ibaguhin mo. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong minsan pa. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong sa biyayang lamang ako nabubuhay. Sa biyaya lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya lamang ako kumakabi. Ang lahat nito'y biyaya mo sa akin. Yes, Lord, ikaw ang mabuti. Jesus, ikaw ay mabuti. Sa lahat ng panahon, di ka nagbabago. Nagmahal ng tunay, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan. At sa iyong kahabagan, Sa biyaya mo, sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakabi. Ang lahat nito'y biyaya mo sa akin. yes, Lord, ako ay nabubuhay. Ako ay nabubuhay, mahigit pa sa mga mapagtagumpay. Dahil sa iyo, Jesus, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. At nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Sa iyong kahabagan, Sabay-sabay po tayo sa biyaya mo. sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakabi. Ang lahat nito'y biyaya mo sa minsan pa. Sa biyaya mo, sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya
puso ko, buong buhay ko, ako'y iyong iyong. O Diyos, ako ay binihag ng kabutihan mo, walang hanggan. Walang hanggan yung katapatan. Walang hanggan ang iyong kabutihan. Hanggat ako ay nabubuhay, pupurihin ko ang kabutihan mo, O Diyos. Walang hanggan yung katapatan. Walang hanggan ang katapatan. Walang hanggan ang iyong kabutihan. Hanggat ako ay nabubuhay, pupurihin ko ang kabutihan mo, O Diyos. Pupurihin ko ang kabutihan mo, O Diyos. Pupurihin ko ang kabutihan mo, O Diyos. Maraming salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Maraming salamat. Hallelujah. Ikaw ang pinaka-Panginoon. Ikaw ang aming pag-ibig, ang aming pag-asa. Diyos ko, at ikaw ang aming buhay. Walang may kukumpara pagkat ika'y nag-iisa. Ikaw ang mabuti, ikaw ang dakila, ikaw ang aming Diyos. Walang may hambing sa'yo sa kalawakan ng sa mundo. Ikaw ang pag-ibig, ikaw ang pag-asa, ikaw ang buhay ko. Ikaw ang pinaka, pagkat wala nang bibigin sa'yo, O Diyos. Ikaw ang pinaka, karapat-dapat na. Ikaw walang iba, karapat-dapat na ng pagsamba. Walang magkukumpara sa iyo, Panginoon. Walang may kukumpara pagkat ika'y nag-iisa. Ikaw ang mabuti, ikaw ang dakila, ikaw ang aming Diyos. Walang may hahambing sa'yo sa kalawakan na sa mundo. Ikaw ang pag-ibig, ikaw ang pag-asa, ikaw ang buhay ko. Ikaw ang pinaka, pagkat wala nang bibigin sa'yo, O Diyos. Ikaw ang pinaka, karapat-dapat na. Ikaw walang iba,
Praise God. Maraming salamat po. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa umagang o sa hapong ito, Panginoon, sapagkat patuloy naming naranasan, Panginoon, ang inyo pong presensya sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, sapagkat bagamat medyo maulan, Panginoon, still, Lord God, ang aming pong mga kapatiran sa hapong ito ay nagdaan ng ilang oras upang pumunta sa lugar nito at patuloy na makapakinig, Panginoon, ng inyo pong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong gabay, sa aming pong pagparito, sa inyong pag-iingat, upang kami makarating na maayos sa lugar nito. Ngayon po, Ama, aming pinapanalangin sa inyo, ang tagapagsalita na inyong gagamitin sa hapong ito. We pray, Father God, na patuloy niyo po siyang kasihan ng inyong pong banal na Espiritu. Tulungan niyo po, Panginoon, na kanya pong maipahayag ng malaya at may kapangyarihan ang mga mensahe na nanggagaling sa inyo. At nawa kami po ng mga tagapakinig ay patuloy na magkaroon ng bukas na puso, patuloy na nakapokus, Panginoon, sa pakikinig ng inyong pong mga salita. Lord, nawa maging yung mga aming kapatiran na wala pa sa lugar na ito. We pray, Father God, na nawa idako niyo po sila sa lugar na ito. Kayo po ang magpaalala, Panginoon, sa bawat sa kanila na ang araw na ito ay araw ng aming pong sama-samang pagsamba. At ano man ang kanilang ginagawa ay pansamantala nilang iwanan, Panginoon, upang maglaan, Panginoon, ng oras, Lord God, para po sa inyo sa pagsamba at pakikinig ng inyong pong mga salita. Maraming pong salamat, Lord, at nawa sa mga susunod na oras, patuloy na kayo ang mataas, kayo po ang maluwalhati, at kung meron pong may karamdaman sa aming kalagitnaan, naway kayo rin po ang siyang magpagaling. Salamat, Ama, patuloy namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa ngalan lamang po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Ayan, manatili po tayo nakatayo at batiin naman po natin ang isa't isa, yung mga katabi natin sa likuran. Ayan, welcome po ulit, Pastor Il. Kung may mga Biblia po tayo mga kapatid, pas po kayo sa Malakay chapter 3 verse 10. Sabi po ng ating Diyos, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamali upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhurog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na nakalala. Amen po ba? Amen! Palakpakan na po natin ang Jesus, Ama. Totoo nga po na kapag walang-wala tayo, bless tayo ng Panginoon. Sabi nga, di ba, Jehovah Jireh.
Amen. Sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving. And we offer up to you the sacrifices of joy. And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving. And we offer up to you the sacrifices of joy. Ayan. Dumako na po tayo sa ating announcement. JTCS Worship Service every Sunday, 4 o'clock p.m. hanggang 6 o'clock p.m. And prayer meeting every Wednesday. Nagsisimula po kami ng 6 p.m. hanggang 9 p.m. Yung may mga prayer request po dyan, pwede niyo po akong i-message or kahit na sino po sa staff ng JTCS para may pag-pray po namin kayo. And, ayan, tinatawagan ko na po ang ating buting pastor na si Pastor E para sa salita ng Panginoon. Palakpakan po natin. Turo mo sa kanya. Kaya turo mo daw. Meron na lang. Ako na lang? Okay na lang mag-tiusap. Sige. Okay. Sasabay na lang doon sa pangalawal. Bata. Jeff, ito na lang. Nakamahina yung Hello. Yun. Bigyan ng Panginoon. Pwede po tayong pumalakpak sa ating Panginoon Diyos. Praise God. Ako yung nagpapasalamat sa Panginoon dahil pangalawang beses ko sa church Jesus the Chief Shepherd. At meron naman akong history sa inyo at di po kayo iba sa akin. At marami kong papamaskuhan yata. Christmas. Merry Christmas! Ayan. Ang mensahe po natin ay may pamagat na ang pag-alaala sa ating kaligtasan. Bago po ako magpatuloy, ay basahin muna natin yung ating talata. Tayo po tayo lahat. Next. Bilang pagkalat sa pagbasa ng salita ng Diyos. Luke 20. Jeff, Hello? palit mo, Mike. Luke 22, verse 19 and 20. Basahin ko po sa wikang Tagalog. At siya'y dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, ito'y aking katawan na ibinigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Verse 20. Gayon din naman ang kopa pagkatapos ng hapunan na sinasabi, ang kopang ito na nabubuhos ng dahil sa inyo ay ang bagong tipan sa aking tugo. Manalangin po tayo. Salamat po aming Ama sa pagkakataon muling alalahanin namin ang kaligtasan na pinagkaloob po sa amin upang hindi po ito mawala sa aming kapag po maitaas at maluwalhati sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palapang natin. Okay. Balik tayo doon sa ating balik mo. Pwede balik. Ayan. Doon sa ating title, no? Ang pag-alaala sa ating kaligtasan.
Bakit nais ng Panginoong Jesus na alalahanin natin siya palagi sa magitan ng tinapay at inumin? Dahil sabi niya, gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Kailan ba yung inyong communion? First sa Sunday. Last Sunday ngayon, di ba? Okay, sa Sunday, meron kayo. Tama-tama ito. Pag nag-communion kayo, kami rin, gano'n, lahat ng nata tayong mga mananampalataya, ay maalala niyo po itong mensahe na ito. Amen po ba? Amen. Yan, puri ng Panginoon. Naniniwala ba kayo sa mga kasabihan? Mga kasabihan, ito yung mga karanasan ng ating mga ninuno na naging lesson sa kanilang buhay. Kaya, para hindi na makalimutan nyo, ginawa nila ng kasabihan. Tama? Baka maalala nyo to. Kapag may tiyaga, may nilaga. Ano ibig sabihin? Mga kabataan ngayon, narinig nyo ba yung ganong kasabihan? Kapag may tiyaga, may nilaga. Ibig sabihin, pagka nagtiyaga ka, nagsikap ka, ay may bunga yung iyong ginagawang pagsisikap. Ano ba, nagtrabaho ka talaga, nagtrabaho, magkakaroon ng bunga yung ginagawa mong trabaho. No? Kikita ka, at magkakaroon ka ng pera. No? Basta, hindi ka magsasawa. Kapag may tiyaga, may nilaga. Yan. Marami pang mga kasabihan. Halimbawa, yung ito, alam na alam nyo ito. Habang may buhay, may pagsubok. Habang may buhay, may pagsubok. Kasi alam nyo, lahat ng tao nakakaranas ng... Sino yung hindi nakakaranas ng problema dito? Lahat, di ba? So lahat tayo nakakaranas ng pagsubok, kailangan mapagtagumpayan natin yan. Kailangan labanan natin yan. Kung baga lilipas din yan, magtatagumpay din tayo. At walang katapusan yung problema, pagsubok, pero napagtatagumpay natin. Tama po ba? Kaya doon natin na-realize na habang may buhay, may pag-ibig. May ba ako ng may nabag rin. May nabag. Habang ano ba talaga gagamitin? Yan, Pastor. Ito. Okay. Habang may buhay, may pag-ibig. Kasi habang naranasan natin yung mga pagsubok, nagtatagumpay tayo, na-realize natin, hindi natin napagtatagumpayan yung sa sarili nating pagsisikap. Merong gumagabay sa atin. Sino yun? May tumutulong sa atin. Yun pala ay ang Panginoon Diyos. Diba? Kaya naranasan natin na ang Diyos, mahal na mahal tayo. Kaya habang na-realize natin to, nalalaman natin na habang may buhay, may pag-asa. Doon natin na-realize na habang may buhay talaga ay mayroong pag-asa. Kaya tuloy-tuloy ang doon. Okay, ito na po yung kasabihan na ito ay angkop sa ating mensahe. Ano po yung kasabihan na ito? Angkop sa ating mensahe. Ang gamot sa taong nakakalimot ay hindi nyo alam itong kasabihan na ito. Nakalimutan nyo na. Ayaw na kayo sumagot. Nadala na yata. Nadala na kayo sumagot. Ako na lang sasagot. Ang gamot sa taong nakakalimot ay paalala. Lalo na po doon sa mga may utang. Alam niyo po, yung mga may utang, nagkakaroon sila ng sakit ng amnesia. Nakakalimutan nila ng oras na yun ang umutang sila sa inyo, nawala na sa isip nila yun. Pero kayo naman, hindi nyo makalimutan. Kasi kayo po yung nakutangan. Di ba? Ano po ang gamot sa mga taong nakakalimot? May paalala. Yan. Ang Panginoon, binigyan po tayo ng paraan para huwag natin siyang makalimutan. Ano po yun? Ito po yung ginagawa natin pagpupunta ng tinapay o yung ating communion. Ayan, baba tayo. Ano ang eksaktong ano ang eksaktong inaalala natin sa ating Panginoong Yeshua? Bakit ito? Ang Panginoong Yeshua o Panginoong Jesucristo, yung Yeshua, yan yung kanyang Hebrew name. Translated sa English, Jesus.
Translated sa Tagalog, Jesus. Yan. Kaya siya rin yan. Yan yung kanyang original Hebrew name. Yung pangalan niya bilang Israelita. Yan. So, ano eksaktong inaalala natin sa ating Panginoon? Paano natin siya inaalala? Bakit? So, ngayon, may mga tao na tayo, para hindi natin makalimutan yung edad natin, di ba? Sineselebrate natin yun, inaalala natin sa magitan ng birthday. Tama ba? Okay, kaya pag minsan nakalimutan niyo yung best friend niyo, nakalimutan niyo yung birthday ng kamag-anak, pag sumasama loob, hindi mo naman naaalala yung aking birthday. Di ba? Bakit yung nakalimutan? Kasi wala kayong pambili ng regalo. Kaya nakalimutan nyo na yung birthday ng kaibigan nyo o kung sino man yun. So, ang Panginoon, pagkamat meron siyang birthday na inaalala natin siya, anong petsa yun? Hindi mo masama yun, December 25. Pero, hindi yun ang gusto ng Panginoon na alalahanan natin siya. Anong purpose ng pag-alala? Para hindi natin makalimutan na ang ating Panginoong Yesus. Ano ang gusto niyang paraan para alalahanan natin siya? Ito yung 1 Corinthians 11:23-26. So, ito yung pinaka-kompleto. Sahin natin. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang ibinigay ko naman sa inyo ng Panginoong Yesus, nang gabing sa ipagkanulo ay dumupot ang tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Verse 25, sa gayunding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo iinom nito sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Okay, dyan muna, no? Huwag muna tayong advance. Sabi sa verse 26, sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. So, anong paraan natin inaalala na ito yung gusto ng ating Panginoong Yesus na inaalala natin siya? Ano yung paraan? Ito yung sa tuwing tayo'y kakain ng tinapay na sama-sama at iinom ng sa kopa. Ito po yung inumin at tinapay. Ngayon, nung panahon na yon, ang kopa nila ay yung tinatawag natin na sa panahon ngayon katumbas ng red wine. Ito po yung katas ng ubas. Masarap po yun. Diba? Yung ubas, kinatas mo, yun po yung iniinom nila. At yung tinapay, ay ito po yung walang pampaalsa. Puro. No? Purong tinapay. Ngayon, sa panahon po natin, ay wala pong problema. Basta, may tinapay ka, may inumin. Kahit po soft drinks yun, o kahit na grape juice, mas maganda, grape juice, mas malapit. Kasi kung red wine rat, medyo mahal. No? Maganda sana yun. Kaya lang, baka si Mano, kung hingi ng isang baso pa, medyo mauubos. Isang bote, baka kulangin po tayo. So, pwede grape juice at tinapay, pwede biscuit. Ala po kayo. Basta, ito po yung paraan na inaalala natin siya sa magitan ng tinapay at inumin. Ngayon, bakit tinapay at inumin? Ano yung connection nito sa ating Panginoong Yesu Cristo? Sabi diyan, hindi, balik mo doon yan. Pinapahayag ninyo ang, sa magitan ng pagkain ng tinapay at pag-inom ng kopa, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. So, ibig sabihin, meron naman palang panahon na titigil tayong alalahanin siya. Kailan po yun? Pag dumating siya, tigil na po ito.
So, inaalala natin yung kanyang kamatayan hanggang sa pagbabalik niya, hanggang sa dumating siya. Habang di pa po siya dumarating, yung pangako niyang second coming, lagi po natin siyang aalalahanin. Hindi natin siya makalimutan. Ano po yung pag-alaala gagawin? Sa tuwing kakain tayo ng tinapay at inom ng copa. Ano po yung inaalala natin sa tinapay copa? Yung kanyang kamatayan. Sunod na. So, ating inaalala ang kamatayan ng Panginoong Yeshua sa magitan ng kanyang katawan at dugo. Yung palang katawan, yung palang tinapay, sumasagisag sa kanyang katawan, at yung inumin na kopa, sumasagisag sa kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Dahil ang kanyang katawan at dugo, ang kanyang ipinangtubos sa ating mga kasalanan. Kaya siya ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Ito yung gusto ng Panginoon na maalala natin sa Kanya. Makalimutan nyo na lahat, wag lang ang ating Panginoong Jesus sa magitan ng Kanyang katawan. Wag lang yung Kanyang katawan na ito. Bakit napakahalaga ng Kanyang katawan na ito? Na ipinapahayag natin ito, inaalala natin ito hanggang sa bumalik siya. Dahil ito po yung pinantubos niya sa ating mga kasalanan. Napakahalaga po ito. Ito po yung pinaka-major doctrine ng Biblia. Kahit hindi nyo po alam yung ibang mga doktrina ng Biblia, basta ito alam nyo, safe na kayo. Sigurado nang sa langit ang punta natin sa langit. At sigurado tayo na kasama natin ang Panginoon. At tayo ay natubos na sa ating mga kasalanan. Romans 6:23. So, itong verse na ito lang yung maalala nyo. At alam ko naman, hindi nyo makakalimutan niya every first Sunday, no? Baka nakalimutan mo na yung ginawa ni Kristo para sa iyo. Ay every first Sunday, ayun nga pala, tinapay, katawan, inumin, dugo ni Kristo. Na kanyang pinagtubo sa ating mga kasalanan. Okay, basahin natin ito, Romans 6:23. Sapagkat, yan na, bakit pinapahayag natin yung kanyang kamatayan? Bakit mahalaga na alam natin si Jesus na matay sa krus para sa atin? Ang kanyang pinantubos, ang kanyang ginamit para matubos tayo, ay yung kamatayan ng kanyang katawan at tutok doon sa krus. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya pala pinapahayag natin yung kamatayan ng ating Panginoon Jesus. Ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So sa talatang ito, makikita natin na merong kaloob si Kristo sa bawat isa. Ano po yung kaloob sa English? Give. Give. Kala ko offering. Hindi po, no? Dalawa kasi yan. Pwedeng give, offering. Pero dito, ang konteksto nito, hindi offering. Ay, give, regalo, kaloob. So, pwede rin offering. Pero ang nag-offering, hindi kayo. Si Kristo. Ang Diyos ay binigyan tayo ng kaloob na walang bayad. Ano po yung kaloob na yun? Buhay na walang hanggan. Ngayon, naunawaan mo lahat ng doktrina sa Biblia, pero hindi mo naunawaan to. Baliwala. Bakit? Sa impyerno pa rin ang punta. Bakit? Kasi hindi mo nakilala, hindi mo naintindihan yung buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, wala kang buhay na walang hanggan, pag hindi mo naintindihan ito. So, tayo ba ay nakatanggap na ng regalo ng Diyos? Regalo. Meron na po tayong buhay na walang hanggan. Dapat. Ang problema, kung minsan nakakalimutan natin kung paano tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Kung minsan, naisip natin, kaya ka binigyan ng buhay na walang hanggan ng Diyos dahil natuwa sa iyo ang Diyos. Ako, ang batang ito, masunurin, laging nag-church, laging una, at unang dumarating, huling dumarating sa church, laging present, walang absent.
Siguro sa isip mo na gano'n, dahil natuwa ang Diyos sa iyo, kaya binigyan ka ng buhay na walang hanggan. Mali. Diba? Dahil ang buhay na walang hanggan ay ibinibigay ng Diyos sa lahat ng mananampalataya sa Kanya. Amen ba? Amen. Hindi dahil sa ikaw ay masipag, ikaw ay mabait, kung na binigyan ka ng buhay na walang. Hindi rin dahil sa birthday mo. Dahil kaya binigyan ka ng buhay na wala na. Ngayon, ano ang inaalala natin sa communion? Yung paano ibinigay ng Diyos sa atin, doon ako magpo-focus, ang buhay na walang hanggan. Kung minsan nakakalimutan natin, meron na pala tayong eternal life. Yung iba dahil nakalimutan, akala niya wala siyang eternal life. Kaya namumuhay siya na parang wala siyang buhay na walang hanggan. So, pag natin kakalimutan na tayo ay merong buhay na walang hanggan, tuwing tayo ay magko-communion. So, paano binigay ng Diyos sa atin ang buhay na walang hanggan? Meron 3 punto. Una, ay ang buhay na walang hanggan ay kapalit ng kamatayan. Bibigyan ko ng detalye. Pangalawa, huwag natin kakalimutan na ang buhay na walang hanggan ay kaloob na walang hanggan. Hindi mo yan pinagpaguran. Pangatlo, kay Kristo Jesus lamang matatanggap. Unahin natin. Number 1. Okay. Kapalit ng kamatayan. 1 Corinthians 15, verse 3. Unahin natin. Sapagat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay. Bakit siya namatay? Dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Ngayon, bakit si Kristo kailangang mamatay? Napakasimple lang. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, para maalala po natin, lahat tayo ay makasalanan. Ay, naintindihan niyo ba yun? Lahat tayo ay makasalanan. Merong kumontra. Pastor, akala ko nagawang kasalanan matindi. Masunurin ako sa magulang ko. Nag-aaral ako maigi. Wala akong pinapatay, wala akong nire-rape, wala akong ninanakawan. So, paano ako naging makasalanan? Diba? Okay lang, halimbawa, yung mga sugarol, manginginom, diba? Yung mga, gusto ko ba yung, ano ba sa mga chismosa? Marites, meron pa ba na? O, hindi nawawala. So, lahat ng mga gano'n, alam natin ay makasalanan. Diba? Wala na ng kontra. Pero may mga taong mabait eh. Diba? May mga taong mabait, kagaya ko. Ha? Lahat ng 10 commandments, nasunod ko. Diba? Hindi ako nakakalo niya, hindi ako nabababain. Hindi ako nagbumura, lahat. Isa lang yung hindi ko masunod. Actually, meron akong kasalanan, di ba? Yung ikasyam na utos. Alam niyo ba yung ikasyam na utos? Yun ang hirap na hirap ako sundin. Huwag kang magsisinungaling. Yun yung ikasyam na utos. Yun ang hirap kong gawin eh. Pero lahat, nagawa ko na yan. Diba? So, yung pagsisinungaling, wala na kayong iwala doon sa tao kung totoo yung sinasabi. Sinungaling eh. Tama po ba? So, ibig sabihin, lahat tayo, sa 10 utos, mayroong sinuway kahit isa. Wala po naka-perfect. Kahit yung pagsisinungaling, walang liligtas eh. Kaya ang kabayaran ng pagsisinungaling, ano? Kabuloy, pera, ano? Kamatayan. Maliit na kasalanan, kamatayan ang kabayaran. Sabihin natin, may taong perfect. Walang nagawa talaga ng kasalanan. Hindi ka pa rin iligtas. Bakit? Kasi yung kasalanan mo, kahit wala kang ginagawang kasalanan, meron ka namang minana. Yung kasalanan, namamana.
Pag minana mo yung kasalanan, sabihin nasa DNA mo na, pinanganakan mo kasalanan, pati yung parusa, nasa iyo. Di ba? Sinong sisisihin mo ngayon? Yung magulang mo. Sinong sisisihin ng magulang mo? Yung magulang niya. Sinong sisisihin ng lolo mo? Yung ninuno natin, hanggang makaabot tayo kanino? Kay Adan. Dahil sa kasalanan ni Adan, naging makasalanan ng lahat ng tao. Na-contaminate tayo. Alam niyo po ba yun? So, walang iligtas na tao. Kahit yung napakabait na tao, makasalanan pa rin. Sa ayaw sa gusto niya, mamamatay siya. Tama ko ba? So, yung kamatayan, mga kapatid, ay tatlong bagay. Yung kamatayan. Una, yung alam natin kamatayan, physical death. Sino rito walang physical na kamatayan? Pakitesting nga, pakisaksak nga ng ice pick. Sa puso, ha? Yung walang kamatayan. Sino rito walang kamatayan? Wala. Physical. Pangalawa, meron tayong kamatayan sa ating kaluluwa. We are spiritually dead. Paano nalaman natin meron tayong kasalanan sa kaluluwa? Patay tayo sa kaluluwa. Kasi ang kaluluwa natin, yan ang promotor ng paggawa ng kasalanan. Nandiyan sa kaluluwa. Walang gumawa ng kasalanan na pinilit siya. Desisyon mo yan. Tandaan niyo po. Ha? Pangatlong kamatayan, yung ating kaluluwa, patayan sa kasalanan. Pangatlo ay yung ating espiritu. At yung espiritu natin, pinakamatindi ang kamatayan niya sa impyerno. Kaya pag espiritu mo napunta sa impyerno, damay na yung kaluluwa, pati katawan, pupunta rin sa impyerno. Kaya wala tayong ligtas. Lahat tayo po ay makasalanan. Lahat tayo ay merong kamatayan. Dahil kamatayan kapera ng kasalanan. Pero anong ginawa ni Kristo? Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Ayon sa kasulatan. Bigyan ko niya isang example ng kasulatan. Kasulatan yung Old Testament, ha? Old Testament yan. Isaiah 53, 4-6. Okay, ganito ang ginawa ng Diyos para yung kasalanan natin mawala. Matubos tayo sa kasalanan. Isaiah 53, verse 4-6. Ayan na. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman. Sino tinutukoy rito? Na kanyang dinala yung ating mga karamdaman. Si Jesus, di ba? Nung nagkatawan pa ako siya. Tunay na kanyang dinala ni Jesus ang ating mga karamdaman at dinala niya ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinakta ng Diyos at dinlamhati. So yung mga sakit natin, dinala pala ni Kristo sa kanyang katawan. Pati yung ating mga ano yung kapanglawan? Ito yung sa kaluluwa. Ito yung sakit ng kaluluwa natin, yung kapigatan, yung mga problema, mga sakit ng damdamin, kabiguan, lahat yan, dinala ni Kristo para sa kanyang katawan. Akala natin, pinarusahan siya ng Diyos. Yun ang pinalagay natin. Hinampas, sinakta ng Diyos, dinala. So lahat ng mga hampas na natamo ni Kristo sa kanyang katawan, mga sugat, ay yan yung ating mga karamdaman at dinadalang mga kalungkutan, mga problema. Sugat. Verse 5, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalansan. Bakit siya nasugatan? Dahil sa ating mga kasalanan. So, bawat ginagawa mong kasalanan, sinasaktan mo yung katawan ni Kristo. So, lahat ng nagawa natin kasalanan, sinungaling ka, naman to, tinanggap ni Kristo yung parusa mo doon sa krus. Hindi ka pa pinapanganak, hindi ka pa gumagawa ng kasalanan, pero yung gagawin mong kasalanan, tinanggap na ni Kristo in advance yung ginawa mong pagsalansan. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Di ba gagawa ka ng kasamaan bukas? Amin ko na. Gagawa ka ng kasamaan bukas. Di ko lang alam kung anong klase kasamaan ang gagawin mo. Pero lahat tayo may gagawin kasamaan. Oo. Sumpaman. Ay, di ba? Alam ko yan. Meron kayong gagawin kasamaan. Lahat ng kasamaan na gagawin nyo, nabugbog na si Kristo para. Ay, naku, nabugbog na pala. Libre na.
pwede nang gumawa ng kasalanan. Hindi po. In advance lang ni Kristo, yung natanggap niyang bugbog dahil sa ginawa ko o gagawin mong kasamaan bukas. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kanya. Ano yung parusa na yun? Yung ultimate punishment of sin. Yung eternal death in the lake of fire or hell. Yung parusa natin na tungkol sa ating kapayapaan, kinuha niya ay nasa kanya. At sa magitan ng kanyang mga latay ay nagsigalit tayo. Alam niyo po ba bakit kayo gumagaling sa sakit pagka nag-pray tayo? Kasi yung sakit nyo, kinuha na ni Kristo doon sa kanyang mga sugat. Bawat sakit na tinanggap niya, yun yung karamdaman sakit na inyong katawan. Para lang kayo gumaling, kahit gumaling, inako niya yung, kinuha niya yung sakit na yun sa magitan ng hampas. So, bawat hampas sa kanyang katawan. Verse 6, tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Lahat tayo naligaw, walang exempted. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan. At ipinasan, ito na yung ultimatum, ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan natin. Sino yung nagpasan sa kanya ng kasamaan natin na ipinasan sa kanya ng Panginoon? Sino yung Panginoon na yun? Hindi si Jesus. Bakit? Kasi yung Panginoon na yon ang nagpasan sa Kanya. Yung Kanya, sa Kanya, si Jesus yon. Sino yung nagpasan sa Kanya? Ang Panginoon. Sino yung Panginoon na nagpasan sa Kanya ng lahat ng ating kasamaan? Ang Ama. Kaya doon sa krus, di ba sumigaw si Kristo? Sabi niya, Ama ako, o Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kasi nung oras na yun, nagdilim, inilalagay sa kanya ng Ama. Ako kung titignan ko ang Diyos Ama, umiiyak. Habang nilalagay sa kanya, umiiyak siya, kasi nasasaktan yung anak niya, para matubos lang tayo sa ating mga kasalanan, ipinasan sa kanya doon sa krus ng Ama, yung lahat ng ating kasamaan. Naintindihan niyo po ba? Hindi ba kayo pinapanganak? Nakita na ng Diyos yung kasamaang gagawin mo, ipinapasan sa kanya ng oras. Ipinasan sa kanya ng Panginoon, ng Diyos Ama, ang kasamaan natin. So, walang ibang paraan na tayo ay maliligtas sa kasalanan, kundi, wala namang kasunod yan. Ayan, walang ibang paraan na tayo ay maligtas sa kasalanan, kundi may kumuha o sumalo nito sa atin. So, ang paraan lang para maligtas ka sa kamatayan dahil sa kasalanan ay may umako ng kamatayan ng kaparusa. May mamatay para sa iyo. Sino yung namatay para sa iyo? Si Kristo. Kaya, ito yung unang-unang dapat natin malaman na ang kamatayan ni Kristo na nagbunga ng buhay na walang hanggan sa atin ay kapalit ng ating kamatayan. Ay yung kamatayan ni Kristo. Kaya nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Yan ang huwag niyong kakalimutan. Tuwing kakain kayo tinapay at iinom sa saro. Pinapahayag ninyo yung kanyang kamatayan na kapalit ng ating kamatayan. So tayo dapat ang mamamatay, siya ang umako. Kaya wala na kayong kamatayan. Amen ba? Wala na akong kamatayan doon sa parusang walang hanggan sa impyerno. Yan. Huwag natin kalilimutan, ha? Pangalawa, number 2, ang buhay na walang hanggan ay kaloob na walang hanggan. Ephesians 2, verse 8. Ito yung 7 to 9. Simulan natin sa verse 7. Upang sa mga panahong darating ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandaang loob sa atin kay Kristo Jesus. Verse 8. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito yung pinaniniwalaan natin at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Verse 9. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa ko pang ang sinuman ay huwag magmatuloy. Tingnan natin yung kaloob. Kaloob na walang bayad, sabihin regalo. Sino po sa inyo nung inyong birthday o Christmas
nagregalo sa inyo, tuwan-tuwa kayo, pagkatapos kayong regaluhan, after 1 week, siningil kayo. Ay, 1,000 yung nagastos ko dyan, ito yung resibo, pakibalikan. Yung ba'y regalo? Hindi regalo yun. Anong tawag doon? Pabili. Hindi regalo. Ang regalo ay walang bayad. Kaya ang Diyos, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan, regalo dahil sa kanyang, ba't nagbigay ang Diyos ng regalo ng buhay na walang hanggan, na walang bayad? Sabi sa verse 7, kagandahan loob ng Diyos siya. Balikan mo na yung sister, verse 7. Ayan, ayan o. Biyaya, dahil sa kanyang biyaya, kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahan loob sa atin kay Kristo Jesus. Dahil ang Diyos, napakabait, napakabuti. Dahil sa kanyang kagandahan loob, biyaya, ibinigay niya sa atin nang walang bayad at hindi tayo siningil. Sinisingil ka ba ng Diyos nung binigyan ka ng eternal life? Pero sabi niya, may eternal life kayo? Ano ang kapalit? Nang binigyan ng eternal life, anong kapalit? Kaya na may eternal life ka, simula ngayon ha, dapat atin ka lagi. Yun ba yung kapalit? Bayad. Ano bayad? Dapat present ka lagi, tapos nandiyan mag-ooperate ha. Huwag bababa ng 100. Oh. Yan ba yung kapalit, Brad? Hindi. Walang kapalit. Kaya sabi sa verse 9, baba tayo sa verse 9. Hindi sa magitan ng gawa, wala kang gagawing gawa para bayaran mo yung binigay niyang buhay na walang hanggan. Bakit? Kasi yan ay kaloob ng Diyos na walang hanggan. Kaya walang sino mang upang ang sino man ay wag magmakulit. Kaya sa harap ng Diyos, wala kang pwede pagmalaki. Hindi pwede pagdating ko sa langit, ay, papasukin niyo ako dyan. Dami kong nadalang kaluluwa doon sa church. Marami ko na-invite. Pwede mo bang sabihin yun sa Diyos? Pagpasok mo sa langit? Wala. Nakayupo ka lang, nahiya ka pa. Hindi ako karapat-dapat dito. Kaya alam ko napunta rito dahil kay Kristo, binigyan ako ng regalo. Kung kang binigyan ng regalo, yan papasok sa langit. Naintindihan niyo po. Okay, binigyan na po ba kayo ng regalo? Singil? Hindi kayo singil. Eh wala kayong dapat yung pagmalat sa Diyos. Anong gagawin niyo? Magpasalamat ka lang sa Diyos. Salamat po. Kaya tuwing magko-communion tayo, inaalala natin, okay, mawala sa communion ha, kasi napakalaga yun. Baka makalimutan niyo itong message na to, makalimutan niyo na meron kayong buhay na walang hanggan, regalo ng Diyos sa iyo. At si Kristo, namatay para sa iyo, kapalit ng kamatayan mo, yung kamatayan ni Kristo. Kaya ka nagkaroon ng eternal life. Ayan, ha? Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, panghuli. Ayan, meron bang kasunod na? Ayan. So, walang bahagi ang tao na magagawa niya upang maligtas siya dahil siya mismo ang nangangailangan ng kaligtasan. Amen? So, paano mo ililigtas sa mo? Ikaw kaya nalulunod sinagip ka. Anong parte mo? Wala. So, nakasalalay dun sa sumagip sa iyo, yung kaligtasan. Diba? So, wala kang bahagi sa kaligtasan mo. Lahat yan ay ginawa ni Kristo para sa iyo. Ayan. Galatians 3 1-7. Okay, hindi ko na isasama to. Taktaw na natin ito. Galatians 3 1-7. Okay, Galatians 3. Ngayon, number 3 na tayo. Number 3. Ngayon, number 3. Ayan. Ngayon, ang tanong, para doon sa mga taong hindi niya alam paano matanggap yung kaloob ng Diyos. Paano ba, ano ba kayo mag-share kayo, no? Ano ba, kapitbahay mo, best friend, sabi mo, natanggap mo na ba yung regalo sa inyo ng Diyos? Ano yun? Ano ba yung regalo sa amin ng Diyos? Eternal life. Okay, magkakamali ha? Baka ang mabanggit yun, eternal plan. St. Peter yun, mahal yun, may bayad yun. Yung libre, ano yung libre? Eternal life. Ayan, ha? So, eternal life, yun ang, sa lahat ng, kung may magre-regalo sa inyo, eternal plan, yun ang, sa lahat ng regalo, yun ang ayaw nyong gamitin muna. Diba?
Anong regalo ang ayaw mong gamitin? Eternal blood, St. Peter. Di ba? Gusto mo, ikaw lang gumamit. So, ayaw natin tayo ang gumamit. Yan lang yung regalo na kung may magre-regalo sa atin. Pero, yung eternal life, libre, walang bayad, si Kristo ang bayad. Ang problema, paano matatanggap yung eternal life? Yan, dapat hindi tayo magkamali. Kasi baka sa iba mo hingin niya, hindi ka magkakaroon ng eternal life. Ha? Kanino lang po matatanggap ang eternal life? At paano matanggap ang eternal life? Ito na. John 3:16-18. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, si Kristo. Binigay siya sa atin ng Diyos Ama. Upang, paano matatanggap? Ang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, paano natin balik. Paano natin matatanggap yung eternal life? Pag tayo sumampalataya kanino? Saan nga? Kay Kristo. Ha? Ano ba yung sampalataya? Simple lang yung sampalataya. Naniniwala ka dun sa pinaniniwalaan mo na totoo yung kanyang sinabi at totoo yung kanyang di ba? Halimbawa, sinabi ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng regalo sa Pasko. Di ba? Anong mangyayari? Sasampalataya sa akin. Ano yung sampalataya mo? Kanino nakabase yun? Hindi sa inyo. Doon sa sinabi ko. So, nagtitiwala ka sa sinabi ko, na totoo yung sinabi ko, hindi ka nagdududa na pagdating ng Pasko, re-regalo ako kayo. Tama po ba? Tama, ano? So, kanino nakasalalay yung pananampalataya mo? Doon sa nangako. Diba? Hindi sa sarili mo. Pag yung nangako, hindi tinupad, disgrasya. Na-scam ka. Diba? Scammer yun. Yung hindi tumupad. Naloko ka. Ngayon, tinupad niya, nakalimutan mo. Nanampalataya ka nung una, pero nakalimutan mo. Eh pagdating ng Pasko, nakalimutan mo na yung pinangako ko sa iyo. Eh totoo pala yung sinabi ko. Magugulat ka na lang. Oh, may regalo sa'yo si Pastor. Ayaw nga pala, nangako pala siya. Tama. So yung pananampalataya, nakasanalay doon sa pinagtitiwala mo, hindi sa'yo. Kahit makalimutan mo, pagsamantala, maalala mo rin yun. Dahil tinupad niya. Eh, yung pananampalataya, kanino nakasanala yan? Doon sa anak. Ano yung ginawa ng anak? Diba? At sa ama, actually, father and son. Sa ama, naniniwala ka na binigay niya nga yung kanyang anak para sa iyo. At si Kristo ay namatay na para sa iyo. Amen ba? At sabi niyan, sabi ni Kristo, sabi na, si Kristo nagsasalita rito eh. Si Jesus ang nagsasalita rito. Sabi niya, pero tinutukoy niya yung sarili niya. Ang sumampalataya, parang sabi niya, sumampalataya sa akin, ay hindi na mapapama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pinaniniwalaan mo ba si Kristo? Amen. Kung pinaniniwalaan mo siya, kahit makalimutan mo yan minsan, nakalimutan mo na yung pinaniwalaan mo, eh totoo yung pinaniwalaan mo, meron kang buhay na walang hanggan. Diba? Hindi naka-apekto yun dahil nakalimutan mo ng pansamantala na wala na sa isip ko yan. Pero nung una, nanampalataya ako. Eh nung nanampalataya ka, tinutuon ni Kristo, meron kang eternal life. So, hindi nakabase sa iyo yan, ha? Doon sa tao. Kasi kahit na diehard na, naniniwala ako, hindi naman pala totoo yung pinaniwalaan mo, scammer pala yun. Bali, wala. Ngayon, tanong, si Kristo ba scammer o hindi? Totoo to, di ba? Meron kang eternal life. Hindi ka na mapapahamak. Tuloy natin, 17. John chapter 2, 17. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Pinaniniwalaan mo ba to? Na si Kristo, niligtas ka na. Kasi tapos na to eh. Namatay na siya eh. Sa krus para sa iyo. Nabuhay siya muli sa ikatlong araw. Pero ang focus natin, hindi yung pagkabuhay niya. Yung nung namatay siya. So, totoong namatay siya, naligtas ka na. Tapos na yan. Oh, niligtas ka. Ngayon, paano mo tatanggapin yung kaligtasan? Isang paraan lang. Verse 18.
Ang sumasampalataya, ibig sabihin sumasampalataya, nagtiwala ka, totoo yung pangako nung pinaniniwalaan mo. In this case, nagtiwala ka kay Kristo, totoo yung sinasabi niya na meron kang buhay na walang hanggan. Hindi ka na pupunta sa impyerno dahil tinubos na yung kasalanan. Namatay na siya para sa iyo. Amen? Amen. Okay. Ayan, no? Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi inahatulad. O, hindi ka nahatulad. Ang problema ganito, ang hindi sumasampalataya ay, alam ba, hindi mo pinag-ay, wala yan, hindi totoo yan. O, patay ka na. Sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Eh, hindi ka sumampalataya kay Kristo, kay Jesus, kay Yeshua, na anak ng Diyos. Hindi mo pinaniwalaan siya anak ng Diyos ng katawang tao para tubusin ka sa iyong kasalanan. Disgrasya. So, ano ibig sabihin nun? Hindi mo inatulang ka na, wala kang eternal life. Kahit kumuha ka ng eternal plan sa St. Peter, walang epekto yun. Diba? Patay ka pa, patay ka rin, pero kay Kristo, wala kang buhay na walang hanggan, hindi ka naman ba. So, paano matatanggap? Kay Kristo lang. Paano mo tatanggapin kay Kristo? Manampalataya ka sa Kanya. Magtiwala ka sa Kanya. Totoo yung kanyang sinabi. 1 John 5, dito na ako magwawakas. 1 John 5:11 to 13. At ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos na ito yung patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Binigyan ka, at ang buhay na ito na kanino? Na sa kanyang na wala kay Virgin Mary. Maraming deboto si Virgin Maria. Wala tayong against doon. Ang against tayo, pag yung mga deboto niya humingi kay Virgin Maria ng eternal life, disgrasya. Bakit? Wala naman sa nanay yung eternal life. Diba? Nakanino yung eternal life? Nasa Diyos. Nasa anak niya. Pag humingi ka sa Ama, bigyan mo ko eternal life. Binigyan na kita, nasa anak ko. Manampalataya ka sa anak ko. Sino ang sabi ng Ama? Sino yung anak ng Ama? Si Jesus. Babalik ka rin kay Kristo. Ngayon, kung si Maria, nakausap mo, sabi ng Maria, Ben Maria, wala akong eternal life. Yung totoong Maria, sabi niya, ayun anak ko, sumampalataya ka sa akin. Lahat ituturo ka. Diba? Sa mga apostol, sabihin ng mga apostol, wala kaming eternal na kay Kristo. Lahat tayo ituturo ka kay Kristo. Sapagkat ang buhay na ito, buhay na mga anak kanino, nasa kanyang anak, nasa anak ng Diyos. Kaya nga, sabi sa verse 12, ang kinaroroonan ng anak, ano ba, nasa iyo si Kristo, tinanggap mo siya sa puso mo, no? Nasa iyo, yung espiritu niya, nasa iyo. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng Diyos. So sa oras na sumampalataya ka kay Kristo, di mo alam, yung espiritu niya papasok sa iyo. Pag hindi ka sumampalataya, anong nasa iyo? Masamang espiritu. Hindi espiritu ni Kristo. Pag yung espiritu ni Kristo, dahil sa nanampalataya ka sa Kanya, bibigay ko sa iyo kanyang espiritu. Espiritu ni Kristo nasa iyo, yung masamang espiritu lalabas. Dahil wala ka ng kamatayan, walang hanggan, kundi meron ka ng buhay na walang hanggan. Dahil ang kinaroroonan ng anak ng Diyos ay ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan. So, kung meron kang Espiritu ni Kristo sa iyo, dahil sumampalataya, sigurado naman yun, meron kang buhay na last verse. Yan. Ay. Ito, marami nalilito rito. Pag tinanong mo isang Kristiyano, pag tinanong kita, paano mo natiyak may eternal life ka? Ano sasagot? Kasi pastor, alam ko may eternal life ko kasi nagbabago buhay ko. Dati masama ako, bumabait ako. Paano kung maging masama ka ulit? Ang gusto mo mga ugali mo? Wala ka ng eternal life. Nakabase pala doon sa gawa mo. So, dito, hindi tayo dapat magkamali. Paano matiyak meron ng eternal life? Kasi dati hindi ako umaatin, umaatin na ako. Yun ang katibayan ko. Paano yung mga pala-absent, wala ng eternal life? Mali, di ba? Kaya marami, mga mananampalataya, nagkakaroon ng maling idea na
ang patunay nila na meron silang eternal life ay yung mga bunga ng nangyayari sa kanilang buhay. Ha? Yung fruit, tinatawag. Maganda yung bunga. Pero paano kung walang bunga, di wala ng eternal life. Ibig sabihin, nakasalalay pala yung eternal life sa bunga, sa gagawin mo. Eh kung wala, may isa ka lang nadalo, eh wala ka ng eternal life pala. Eh nanampalataya ka naman kay Kristo. Ngayon, ano yung katibayan ko na ako'y may eternal life? Hindi ko pwede sabihin sa inyo, katibayan ko, binago ko ng Diyos. Eh paano kung nakita nyo akong medyo may problema? Dahil sa may problema ako, nakita nyo akong nagiinom sa... Saan may pinupuntahan natin, Brad? Yan sa Santa Mesa. Yung malapit sa detachment doon. Diba? Yung banda. Wala na ngayon yun eh. Dati nakikita tayo doon eh. Diba? Wala na eh. Wala na yun. Paano pag nakita nyo, brother, na kaya nihilil, niyaya pagbawa nito. Eh, may problema kayo parehas. Nagtabayan kami. Nakita na po, nagkikinom si Pastor, sa si Brother Lee. Eh, wala na kami eternal life. Wala na, di ba? Kasi nakabase pala dun sa bagong buhay namin. Maganda, binago ka ng Panginoon, walang problema doon. Pero hindi nakasalalay dun yung eternal life mo. Anong patunay na ikaw ay may eternal life? Hindi patunay yun. Ha? Anong patunay? Ito, verse 13. Ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong malaman. Paano ko nalaman na meron ako talagang eternal life? Ito na. Ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y merong buhay na walang hanggan sa makabit ay sa inyong nanampalataya sa pangalan. So sa iyong mga nanampalataya, anong katibayan natin? Na tayo nanampalataya kay Kristo, di ba? Amen. Na meron kang eternal, anong katibayan? Ito. Ano katibayan? Ang mga bagay na ito ay isunod ka. Alam niyo ang katibayan? Yung salita ng Diyos. Yung is dahil ang mga bagay na sinulat ko sa inyo upang malaman nyo kayo mayroong buhay na wala. Isa lang ang katibayan natin. Wala nang iba. Na meron akong eternal life. Bakit? Dahil sinabi ng Biblia, nasusulat sa Biblia, sa salita ng Diyos, meron akong eternal life dahil nanampalataya kay Kristo. Ang sumampalataya kay Kristo sa anak ay hindi na mapahamak, hindi merong buhay na wala na. Paano ko nalaman? Nasusulat. Nasa Biblia. Kaya pag walang Biblia, hindi nakasulat, delikado tayo. Eh, nakasulat. Ang sumampalataya. Eh, sumampalataya ako, meron akong buhay na wala na. Ngayon, kung magbago ka o hindi, balak sa buhay mo. Di ba? Kung ma-attend ka o hindi, nasa sa'yo na yan. Kung gusto mong tumanaw ng utang na loob sa Diyos, a-attend ka. Magpapasalamat ka sa Panginoon. Lalo na huwag nyo i-miss yung first Sunday. Pa-absinan nyo na lahat. Huwag na yung first Sunday. Mas maganda huwag kang ma-absent, di ba? Pero yung first Sunday, napakalaga kasi doon lang natin inaalala na tayo sa katatulitan ng tinapay at inumin ay tinubos tayo ni Kristo at meron tayong buhay na wala. Yan ay kaloob, biyaya at pagmamahal sa iyo ng Diyos. Walang hinihintay na kapalit. Amen? Amen. Kaya palapakan natin ang Panginoon sa ating pagbubulay. Ulit sa salita, pagbubulay, sister. Ayan. Sa magitan ng ating ginagawang pag-aalaala sa katawan at dugo ni Kristo, sa ating communion, ay hindi natin kinalilimutan kung paano tayo naligtas sa kasalanan. Amen. Kaya ano yung kasabihan? Ang gamot sa taong nakakalimot ay paalala. Habang may buhay, may pag-asa. Okay, manalangin tayo. Salamat po, Ama, sa iyong mensahe, sa patubay ng Holy Spirit. Salamat at meron kaming buhay na walang kay Kristo. Ito'y biyaya mo, ito'y kaloob mo. At sa pagitan ng aming communion, sa pagitan ng pagkain namin ng tinapay at pag-inom ng inumin, ay inaalala namin, pinapayag namin ang kamatayan ng aming Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Maraming salamat po. Pagpalain mo ang mga anak ko na ito. At may sakit karamdaman, pagalingin mo po sa oras na ito. At patatagin mo po ang aming pananampalataya sa iyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.
Ayan, magsitayo po tayo. Mali po nating awitin ang sa biyaya. And wait lang po, meron po tayong merienda. Madam, salamat ha. Ay, Manong. Ang lamig. Masahe ka naman. Ingat ka, thank you ah. Hindi na muna kinain. Uwi na. Bye-bye. Sana kinain mo muna. Nagagawin daw siya. Bye-bye. Ay, salamat po. Ay, Ay, mo mana. Ate Crisel. Marie. Thank you po. Sige, sige. Kaya mo ba? Ay, gano'n rin.
Di ba rin pa wala pa sila? Kain muna kayo. Sabihan mo sila. Nakalig pa ba? Nakalig pa. Patay ko na ako. Kayo nga pala pa.